Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 16, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral yung habagat sa ating bansa at asahan natin meron po tayong mararanasang pagulan sa may Northern Luzon at dito nga sa may parte ng Palawan. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos buong bansa. Asahan natin yung localized thunderstorm. Pero mamaya pong alas 11 ng umaga, merong posibleng mga pagulan dito nga sa may parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, posibleng may mga malalakas na pagulan sa may parte ng halos buong Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at ng Bicol Region. Ayon po sa advanced weather forecast ng European Center, magkakaroon nga po tayo, mas lumaki na nga po ang tsansa na magigitong isang ganap na bagyo at may posibilidad pa na umabot ito hanggang typhoon category. Dito nga po sa may eastern section ng Central Luzon, pero ito po'y aangat patungo dito sa may parte ng Northern Luzon. Kaya malaki pa rin po ang tsansa na mas umangat pa yan or dito sa may parte ulit ng extreme Northern Luzon ang kanyang magiging posibleng senaryo. At magkakaroon ng low pressure area sa western section ng ating bansa at meron muli siyang kasunod na panibagong sama ng panahon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, posible nga po magkakaroon na tayo ng low pressure area pagdating po ng September 17 bukas. At ito nga po posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng September 21, ito po ay nasa eastern section na ng Bicol Region. At posible nga pag ito ay nandito na sa may parte ng Central Luzon ay magina siyang isang ganap na bagyo. Ito nga po ay kung hindi nga magbabago yung senaryo, posible nga po itong maging si Bagyong Jenny. At pagdating naman ng September 22, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. At pagdating naman po ng September 23 hanggang 24, ito po'y patuloy mag-intensify, magdudulot po yan ng pagulan sa eastern section ng ating bansa at hahatakin po niyan yung habagat na magpapaulan naman sa may Palawan. Pagdating naman po ng September 25, ito nga po posibleng umabot ng severe tropical storm. At pagdating po ng September 26, posible po itong umabot ng typhoon category, no? Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan dahil posible nga na makaapekto to sa ating bansa dahil nga ang kanyang posibleng direksyon, posible po yung umangat dito sa may parte ng extreme Northern Luzon, posible naman dumiretso yan sa Northern Luzon at posibleng dito naman yan dumaan pa sa eastern section ng Northern Luzon. Habang may low pressure area tayo dito, babagal nga po yung pagkilos niyan. Dahil nga pagka nawala ang low pressure area dito sa western section ng ating bansa, posible po yung dumiretso. At kung mapapansin natin ay yung direksyon ng hangin na nanggagaling sa China ay pababa. Kaya posible nga po pagdating niyan dito sa may parte ng extreme Northern Luzon ay bababa po yan ng bahagya. At ito nga po yung isa pang posibleng sama ng panahon na kanyang kasunod. Ito rin po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito. Kung ito po ba'y posibleng maging bagyo rin na papasok sa ating bansa or low pressure area na posibleng malusaw bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para mas maaga nating malaman yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at tayo po'y makapaghanda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.